Tawag sa pagsamba. Purihin si Yahweh, o si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw, Zion, ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang Kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagdiriwang, Ay magsaya't mag-awitan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo kami sa aming pagsambahay. Pangunahan nawa kami ng inyong presensya. Buksan ninyo ang aming mga puso at isipan sa inyong mga kapahayagan. Ang kagandahang loob at habag nawa ninyo ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, Alleluia. The burning sun with golden beam, the silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thou rushing wind that art so strong, Rushing wind that art so strong, cause that sail he in heaven calls us sail in heaven alone. Alleluia. rising morning praise Rising morning praise rejoice. amazing Ye lights of evening find a voice. Oh, praise Him. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Let all things their Creator bless and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, Alleluia. praise the Father, Praise praise the Father, praise the Son, Spirit, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay magmumula sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talata 8 hanggang 14. Huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan.
Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ng pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit na ang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang pagharin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Alalahanin po natin kung gaano kaganda yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Says, I love you, I need you, my Savior, Jesus.
Basahin po natin ang ating aralin sa araw na ito sa ika-18 kabanata ng Ebanghelyo ni Mateo, mga talatang 15 hanggang 20. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagkasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahintulutan sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay magkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ito pong ating mga talatang binasa ay nahahati natin sa 2 bagay. Una, yung katanungan na ano ang gagawin mo kapag mayroong nagkasala sa iyo. Yung ikaw ay nasaktan at ikaw ay pinagwikaan ng hindi mabuti, ginawa ng masama. Ano ang gagawin mo? Lalo na kung ito ay kasama mo sa iglesia. Dito po ay maliwanag na ang kinakausap dito ay yung nasaktan, yung nagawa ng kasalanan. Anong dapat gawin? Ang sabi dito, puntahan at kausapin ng sarilinan. Mukhang ito pong utos na ito ay parang sa maraming mga mananampalataya ay hindi madaling gawin. Pero ito ay isang hamon. This is a challenge doon sa mga tao na nagsasabing sila ay mayroong pananampalataya. At ang pinag-uusapan dito ay hindi tungkol sa ating pamilya. Ito ay tungkol sa pamilya ng Diyos, yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Dahil nga maraming mga iglesia ang nagkakasira, nagkakawatak-watak kapag hindi nagkakaunawaan ang mga kapatiran. At ito po ay hindi magandang karanasan at ito ang nagiging dahilan kaya hindi nagkakaroon ng paglago ang isang simbahan dahil nga po doon sa hindi nare-resolve yung mga bagay na dapat ay napag-uusapan. Dito, matindi ho yung hamon. Kung ikaw yung nasaktan at mayroong taong nakagawa ng kasalanan sa iyo, puntahan mo siya. Pero ang malaking problema dito, alam ba ng taong yon na ikaw ay nasaktan? O kaya meron siyang ginawa sa iyo na masama? At kapag siya nilapitan at kinausap, tatanggapin kaya niya yung sasabihin mo sa kanya. Kasi ang sabi dito sa ating talata, kapag meron taong nakagawa ng kasalanan sa iyo, ay puntahan mo, kausapin ng sarilinan. No? At ang sasabihin mo sa kanya, yung tungkol sa kanyang kamalian. Hindi ho madaling tumanggap ang mga tao na siya ay nagkakamali. Kaya nga minsan, ang hirap kong gawin yung pupuntahan mo ang isang tao para kausapin kung sa kanyang palagay ay wala naman siyang ginagawang masama laban sa iyo. At kapag pinilit mo na siya ay nakagawa ng kasalanan, ito ay hindi madaling tanggapin. Kaya dito, ang payo kapag hindi siya nakinig sa iyo, ibig sabihin hindi niya inamin yung kanyang kasalanan, magsama ka ng 1 o 2 pang tao para sila ang magiging saksi doon sa inyong pag-uusapan. At kapag hindi pa rin siya nakinig doon sa mga kasama mo, sabi rito, sabihin mo na sa iglesia. At kapag hindi pa rin nakinig sa iglesia, ang sabi rito, ituring mo ng
isang hentil o maniningil ng buwis. Sa ibang translation, ituring mong bilang isang publikano. Yung pong sinasabing hentil o publikano, pag ito ang ginamit ng mga salita, ay ituring mo na siyang makasalanan. Medyo mabigat talaga ito. No, kaya, ibig sabihin kung ikaw ay makikipag-usap at pupuntahan mo ng isang tao at kakausapin mo ng sarilinan, kinakailangan ay naroon talaga yung iyong kahandaan na maipahayag mo sa kanya ito na mayroong pagmamahal. Pwede mo sabihin sa kanya, alam mo, nasaktan ako doon sa iyong ginawa, sa iyong sinabi. Maaring ito ay hindi mo sinasadya, maaring hindi mo alam, pero ikaw ay nakasakit. Yun po ay mga maliliit na mga nagagawang kasalanan lamang. Pero minsan may mga obvious na talagang ikaw ay pinagwikaan ng masama o kaya physically sinaktan ka. Obvious na yon, no? Talagang nagkasala. At kung minsan, kahit mga Kristiyano, sa halip na kausapin mo ng sarilinan, ay dinadala mo na yan sa barangay. O kaya, yan ay inireklamo mo na at dinidemanda. Hindi ho maganda sa mga kapatiran na umaabot sa ganong pangyayari. Kaya dito po, mayroong payo sa atin. Kung tayo ay nasaktan, kausapin. No? Dahil alam mo ninyo, yung pagsasabi nung ating nararamdaman ay mahalaga po yun. Sabi nga, kapag siya'y nakinig sa iyo, naibalik mo muli yung inyong pagkasama. Pero kung hindi makinig, doon ho nagkakaroon ng problema. At dito, hanggang dumating sa panahon na siya ay ituring mo na makasalanan. No? Hindi ho ibig sabihin nun meron na tayong judgment sa kanya. Kung pag-aaralan natin mabuti ito, yung ituring mo siyang isang hintil o kaya ituring na publikano, itong mga hintil at publikano, hindi naman nila tinitingnan ang sarili nila na makasalanan. Ang totoo, yung mga Hudyo na sinasabi nilang sila yung bayan ng Diyos, mataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili. At ito ang nagiging dahilan kaya mababa ang tingin nila sa mga hintil ay mga taong makasalanan, lalo na sa mga publikano. No, dahil nga, minsan ito ay sumisingil ng buwis na labis-labis. No? Kaya dito, ipinapakita lang na pag itinuring mo silang ganon, ano bang ibig sabihin nun? Kung tayo po ay pupunta doon sa konteksto bilang mga Kristiyano na meron tayong misyon sa mundong ito at ang misyon natin ay ipahayag yung pag-ibig ng Diyos, ipahayag yung pagpapatawad ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, yung mga taong tinitingnan sa mundo na makasalanan. Sabi nga si Jesus ay naparito ang ating Panginoon para doon sa mga may sakit, doon sa mga makasalanan, para kanyang iligtas. So ito yung mission natin. Kaya kung merong taong nagkasala sa atin, ang ating mission sa kanya, kung ayaw na niya talaga makinig, ayaw niyang sundin yung pamantayan ng salita ng Panginoon, ibalik mo uli siya sa simula. Ituring mo na siyang unbeliever dahil ibig sabihin magkaroon ka ng extra grace doon sa taong yon upang siya ay ma-win back mo sa Panginoon. At ang mahalaga doon, nagkaroon ka ng tapang na ipahayag yung kanyang ginagawa. No? Kaya yun po ay hindi madaling gawin at ito'y may kinalaman doon sa isang anak ng Diyos bilang mga alagad. Meron tayong responsibilidad sa ating mga kapatiran na naliligaw ng landas. Pero kung ayaw na makinig, magsimula kang muli. Sa ibang translation, ang sabi dito, itiwalag no? Ito, meron pa nga sinasabi sa Korinto na ibigay mo na siya kay Satanas. Medyo mabigat yun. Yun naman yung mga immoral act na ginagawa. Dito wala man hong binanggit kung ano yung kasalanang nagawa. Pero dito ang merong unang pagkilos na gagawin ay yung nasaktan. No? Alam nyo, napakaradong mas maganda kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung nagkasala at ikaw yung lalapit doon sa tao na saktan mo para ikaw ay humingi ng tawad. Tingin ko yun ang mas matindi. No? Yun ang matindi ang pagpapakumbaba. Kasi para magawa mo to kailangan ho yung pagpapakumbaba. At nakikita ko ang lesson natin itong araw na ito ay yung pagpapatawad. Pero yung mga tao na nakakapagpatawad ay yung taong marunong magpakumbaba. Kaya nga kapag ikaw ay dumapit sa isang taong nagkasala sa'yo, actually parang ibinababa mo yung sarili mo para ma-reach out yung taong yun. Yung pagsasabi sa kanya ng kanyang kamalian ay hindi po yung ibig sabihin, sasabihin mo to na mayroong galit
mayroong panunumbat, no? At parang hinuhusgahan mo na yung tao. Kaya nga sarilinan, dahil ayaw mong kumalat at gusto mo kayong dalawa lang ang magkaintindihan. At tingin ko naman, kapag kinausap mo talaga ng sarilinan yung tao na nagkasala sa iyo, mas magkakaintindihan kayo. No? Kasi ang sasabihin mo sa kanya, ito yung ginawa mo na nasaktan ako. Maaring alam mo ito o hindi, pero pinapaalam ko lang sa iyo. Siguro kung ganun po yung diwa ng pakikipag-usap, walang anumang bagay na hindi mapagkakasunduan. Mga kapatid, dito po sa huling talata na binasa natin mula sa talatang 18 hanggang 20, tingin ko may kaugnayan po ito dito sapagkat ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman yung ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ito po ay isang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad. No? Kaya kapag sinabi mong hindi kita patatawarin, hindi rin siya patatawarin. Mukha nung lesson na binanggit ko na ng mga nakaraang mensahe. Pero kapag tayo naman ay nagpatawad, patatawarin din siya. Ang ibig sabihin lamang nito, yung kasunod ho ang matindi dito. Yung verse 19. No? Tinanong ninyo, sabi dito, tandaan ninyo. Remember this. Kaya nga mahalaga ho yung salitang yun. Tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, mahalaga dito sa talatang ito yung pagkakaisa. Kaya nga, paano magkakaisa yung hindi nag-uusap? Paano magkakaisa yung hindi nagpapatawaran? No? Kung walang merong initiative na gumawa ng paraan para magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng pagkakasundo. Kasi meron hong kapangyarihan po yun. Kapag ang mga kapatiran sa isang iglesia, dito sinasabi lang 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, siya'y naroon. Dahil ano bang ginagawa natin pag nagkakatipon? No, nagkakaroon tayo ng fellowship at atin pong ibinibigay yung mga bagay na magpapalakas sa bawat isa. No? At inaalagaan at iniingatan natin yung relasyon ng bawat isa. Kapag ganito po ang diwa ng samahan ng mga mananampalataya, napakaganda po yung sinasabi na kapag meron lamang 2 tao dito sa lupang ito, sa mundong ito, na magkaisa sa paghingi ng anuman, sabi nga, sa Panginoon, ipagkakaloob ito ng aking Ama na nasa langit. So yun po ay isang pangako. Kaya gusto ng Panginoon, hindi tayo nagkakawatak-watak, tayo nagkakaisa. Kaya kung meron kagad alitan, maliit pa lamang, no? Pag-usapan na, kung konting hinanakit lang, kausapin mo kagad yung kapatid mo, sabihin mo, nasaktan ako sa sinabi mo. Kasi minsan hindi alam ng mga tao na meron silang nagawa sa iyo, na sila pala'y nagkasala. Kaya ibig sabihin, kung papayagan mo lang sila na nasaktan ka, nakagawa sila ng mali at hindi mo yun pinaalam sa kanya, parang pinahintulot mo na siya'y mapahamak. Kaya meron tayong responsibilidad na tayong nasaktan ang magpahayag doon sa mga taong nakasakit o nagkasala sa atin. Ngayon, kung hindi ka guilty, hindi ka nasaktan, wala kang alam, so definitely wala kang lalapitan. Pero kung ikaw mismo yung nasaktan at alam mo nagkasala sa iyo, mayroong matinding hamon sa iyo, kapatid. Sabi rito, puntahan mo, kausapin mo ng sarilinan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sinasabi po dito na walang papantay sa ating Panginoon at huwag natin kalilimutan ang kanyang kabutihan. Lord, you are good.
Tayo po'y manalangin bilang isang sambahayan. Salamat sa lahat ng kabutihan na tinanggap ng aming pamilya sa pag-iingat, pagpapala at paggabay sa araw-araw. Pag-isahin po ninyo kami sa pag-ibig, pagpapatawad at pagmamalasakit sa isa't isa. Patnubayan nawa kami ng inyong banal na espiritu at bigyan ng lubos na kapangyarihan upang makasunod sa inyong mga utos at kapahayagan. Patuloy na huwag dumaloy sa aming pamilya ang kapangyarihan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus na naglilinis at umuhugas sa aming mga kasalanan at patuloy na naglalayo sa amin sa anumang sakit at kapahamakan. Sa pangalan ni Kristo Jesus na Panginoon. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo sa Diyos. Kabuhayan mo'y ibabangon, pangako ng Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo sa Diyos. Kabuhayan mo'y ibabangon, pangako ng Panginoon. Huwag gayain ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Turunawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakamtan. Ikasampung bahagi lang ang hinihingi ng Diyos. Buong puso mong ihahandog, sa Diyos ay nakakalugod. Huwag gayain ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Durumawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakamtan. Huwag gayain ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Durumawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakamtan. Pagpapala ay makakamtan, pagpapala ay makakamtan. Ibanalangin po natin ang mga handog. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na aming tinanggap. Maging karapat-dapat nawa itong aming mga kaloob na mga handog at ikapu. Basbasan po ninyo ang mga ito para magamit sa gawain at mga pangangailangan ng inyong iglesia. Pagpalain po ninyo ng lubos ang bawat isa na nagandog ng mga ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin at mga kaloob. Amen. This is a day of new beginnings, time to remember and move on, time to believe what love is bringing, laying to rest the pain that's gone. For by the life and death of Jesus, God's mighty Spirit now and then can make for us a world of difference as faith and hope are born again. Let us with the Spirit's daring step from the past and leave behind our disappointment, guilt, and grieving, seeking new paths and sure to find. Christ is alive and goes before
Tayo po sa huling panalangin. Mapagpalang Diyos, gabayan niyo po kami ng inyong banal na presensya. Manatili nawa sa aming mga isipan ang mensahe na aming narinig. Patuloy kaming patatagin ng inyong mga salita at laging gabayan ng inyong banal na Espiritu. Magpatagumpayan nawa namin ang mga hamon at tukso sa bawat araw. Maghari nawa kayo palagi sa aming mga buhay at sa aming buong sambahayan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen.